2025. Nung kami sa labas ng gate, habang tumutulong din kami pag-file ng habeas corpus kasi alam namin kukunin. Iisip namin baka may paraan. Ngayon pa man, kami sa labas ng gate, sa init ng araw, tuloy-tuloy hanggang hapon, pinapakita talaga namin, dumadating pa yung mga tao. Mahal si PRD. Mahal natin, pero hindi lang tayo eh. Aming nagmamahal sa kanya. Na-spoil din niya tayo sa totoo lang. Isang dahilan kung bakit kukunti din na nakakapunta sa rally, umigi buhay natin eh. Nung dumating siya, na-survive natin ang COVID eh. Hindi ba napansin? Buhay tayo dahil sa kanya. Dahil sa kanya, ang nagawa, mga airports, mga seaports, nagkaroon tayo ng healthcare. Dito tayo sa labas ng PGH ngayong araw na ito. Ang PGH, isa sa pinakamalaking beneficiaryo ni PRD. 100 million kada buwan. Ang utos niya, ubusin niyo yan. Hindi yung tira kayo, hindi yung paglagay kayo sa maleta para meron kami. Walang ganun. Sabi niya, ubusin para sa mga mahihirap yan. Ibang klase, naririnig ninyo, yung presidente nagsasabi, itong pera ng bayan, para sa bayan, para sa tao, unahin natin yung mahihirap. So March 11, 2025, yung kaisa-isang taong nagparamdam sa atin na meron pang bukit, na meron talagang nagmamalasakit, na merong leader na paglalaanan niya yung pera ng bayan na para sa bayan at hindi sinisiksik sa maleta na dinideliver ng mga Marines. Kinuha nila. Hanggang ngayon, hindi tayo sinasabihan kung paano nagawa yun. Hanggang ngayon, kahit ramdam na ramdam natin yung sakit na nawala siya sa atin, walang nagsasabi sa atin sa pinakamataas ng buhay ng gobyerno kung bakit kamakailan lang sinabi ng Pangulo, kino-confirm ko, hindi na tayo babalik sa ICC. Ano yun? Consuelo? Natatakot kayo sa amin kasi hanggang ngayon nagdadalamhati kami. Hanggang ngayon hindi naiibsan yung sakit ng loob. Ilang beses pa kami magkakaroon ng presidente na ganyan? Ilang beses pa tayo nagkaroon ng presidente na nagsabi, free tertiary education para maahon kayo sa kahirapan. Yung pamilya ninyo magkakaroon ng college graduate. Lahat ng pamilya may pagkakataon na magkaganon dahil sa free tertiary education. Kinuha niyo yung isang tao na nagsabing, pwede kami umahon sa kahirapan. Pwede tayo, lahat tayo. Isa lang mag-graduate ninyo. Ang laking tulong sa pamilyang naghihirap. Tinaasan niya ang sweldo. Pasintabi na lang po, mga kawali ng gobyerno na nandito. Tinaasan niya sweldo niyo. Tinaasan niya sweldo ng AFP. Kasi kailangan naman may dignidad, di ba? Nag-aalay ka ng buhay. Andiyan ka. Nilalagay ka namin. English, we have put you in one's way. Ano pa naman yung taasan natin ng sweldo na nilalagay ng buhay nila sa peligro. Mabilis ma'am, baka pwede tayong tatlo. The person who made that possible, kinuha nila. And up to now, we have no explanation. Walang nagsasabi sa amin.
Lagi nakita ito si Tio Stevie. Sir, pwede sa Lahat picture. sa atin Sir, dito, kami ngayon, sir. walang nagsasabi. 1, 2, 3. Isa pa, sir. We're sorry. 1, 2. Thank you po. Saan si Atty. Topacio? And then, sir, nag-ikot, traffic enforcer na nata. Andiyan, sir, nandiyan sa gilid, sir. Wala man lang Topacio. nag-acknowledge na nasaktan tayo to. Nung naisa-isang Pangulo Senator. na nagbigay sa atin ng pag-asa makaahon sa kahirapan, kinuha nila sa atin. Hindi ko manawagan yun. Kayo kaya niyo ba? Lahat ng pagkakataon na pagkakuha natin, lalo sa kanila, hindi ka magpapatawad yung ginawa nila. Kukunin natin. Yung mga, yung mga pagtipon-tipon, para kaalala sa kanila, kinuha niyo yung leader namin. Tama. Kinuha niyo yung tao na nagpataas ng sweldo, nagbigay ng dignidad sa armed forces at sa PNP, nagbigay ng pag-asa sa mga pamilya makaahon sa kahirapan, nagbigay ng pag-asa sa mga pasyente, nagbigay ng pag-asa sa mga pamilya nagkakaroon ng sakit ang mga kamag-anak. Alam niyo ba, na kahit isang miyembro lang ng pamilya ang magkaroon ng malubhang sakit, maaari nang maghirap ang pamilya ng isang henerasyon. Paano ka magpapaaral kung ubus ang pera mo sa kakapagamot? Paano ka magpapaaral kung ang breadwinner ng pamilya hindi mo mailabas sa ospital? Paano ka magpapaaral kung mabubiyuda ka, mabubiyudo ka, magbabayad ka pa ng utang mo sa ospital? Merong nakaintindi sa atin nun. Mayroong nakapinig sa dalamhati natin, sa hinanakit natin, na ang hirap ng buhay. O ngayon, may kira sa sila ka na. Meron bang nagsasabi sa atin, huwag kayong mag-alala, aalagaan namin kayo. Huwag kayong mag-alala, lalagay namin ang mga capacity ng institutions para alagaan kayo kahit wala na kami dito. Hindi kayo magiging dependent sa mga politikong may maleta. Magdidepend kayo sa mga institusyon. Huwag niyong kakalimutan yung March 11, 2025. Yun yung ultimate na katraituran na ginawa sa atin. Di bali yung soberanya ng Pilipinas. Di bali yung pakiramdam natin. Di bali yung kaliwat kanan na pagnanakaw, kaya natin tiisin, kaya natin mag-rally, kaya natin mag-critic, maging kritiko, kaya natin. Ang hindi natin kaya sa ngayon, patawarin na kinuha nila si PRD sa atin. Na hanggang ngayon, walang eksplanasyon. Walang pakit. Wala man lang pagdadalamhati kasama sa atin. Ang binibigay nila sa atin, barya, hindi na tayo babalik sa ICC. Bakit ko sa'yo? January lang yun. Sinuko nyo eh. Sabihin ninyo, walang jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, gobyerno natin mismo ang kumilala sa power ng ICC sa isang mamamayan ng Pilipinas. Ihilingin ko lang sa inyo, araw-araw, kayo po ay nagdadasal pa. Ano sigaw niyo? Ano sigaw niyo? Duterte! Arroyo. May mga kabataan dito sa harap natin. Opo. Kawayan Kabataan naman. yan. Mga bata, alam niyo ba? How much? Kung tinuloy nila yung free tertiary education, hindi kayo magkakadala sa college. Yeah. Tandaan niyo yan.
Dahil kay PRD nagkaroon ng free tertiary education. Tandaan niyo kung sino nagbigay niyan sa inyo. Muli, naghihiling lang ako. Huwag mong kakalimutan ng March 11, 2025. Sa araw, sa lahat ng araw na nagtitipon tayo, sa lahat ng araw na may pagkakataon na paalala natin sa kanila, kahit anong mambigay nila sa atin, barya yan eh. Barya yan, hindi nyo masusuklian yung katraituran na ginawa niya sa amin. One last. May 8, 2028. May election tayo. Huwag niyong kakalimutan. Ang tunay na desisyon natin sa May 8, 2028 ay ipabase natin sa March 11, 2025. Mabuhay ang Pilipinas. Mahalin natin ang bayan natin. Matuto tayo sa ehemplo ng mga tao na gumamit ng pera ng bayan para sa bayan. Huwag natin silang kakalimutan. Huwag natin kakalimutan yung isang tao na hanggang ngayon nakaupo sa selda sa Hague. He made it possible. Ang lesson natin kay PRD, kaya naman pala. Yun ang parati na sinasabi nun eh. May pera naman tayo, may pera ang bayan, kaya naman. Saan ka nakarinig ng presidente? Sunod-sunod na presidente, sinasabi, hindi pwede, wala tayong pera eh. Itong Pilipinas, mahirap lang tayo, wala tayong pera. Ilang beses tayo nagpaayos ng mga seaport, mga airport, gumawa ng mga kalsada, naging posible ang ilang mga naiarong tayo sa COVID na bigyan ng ayuda, yung totoong ayuda na umaabot sa atin. Ngayon, Kaya wala. naman pala, ibalik natin ang mga opisyalis na magsasabi sa atin. Kaya natin, gagawin natin ang pera